Hanggang dito na lang tayo, Rafa. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na kulog na biglang kumawala sa tahimik na gabi. Walang babala, walang paghahanda. Hindi ko kayang ipakilala sa mga kaibigan ko ang isang lalaking umiinom sa baso ng instant noodles. Para siyang nabingi. Ang tibok ng kanyang puso na kanina lang ay puno ng pananabik ay biglang tumigil. Naramdaman ni Rafael de Leon ang dahan-dahang panlalamig ng kanyang buong katawan habang ang mga mata ng babaeng pinakamamahal niya, si Isabel, ay nakatitig hindi sa kanya, kundi sa isang bagay na nasa ibabaw ng kanilang maliit na mesa. Ang baso. Ang baso ng instant noodles. Ilang oras lang ang nakalipas. Ang mundong iyon na ngayoy gumuho ay puno pa ng pag-asa. Nagsimula ang lahat sa isang nangiti. Isang nangiti na namutawi sa mga labi ni Rafa habang pinupunasan niya ang bawat sulok ng kanyang maliit na kwarto sa tondo. Ang amoy ng murang panlinis ay humalo sa hangin, pero para sa kanya, iyon ang amoy ng paghahanda. Amoy ng isang espesyal na gabi. Anniversary nila ni Belle, 3 taon. Maingat niyang binunot mula sa kanyang pitaka ang huling 500 piso. Pinaghirapan niya iyon sa buong linggong pagbubuhat ng mga sako ng bigas sa pier. Ang likod niya ay nananakit pa, pero nawala lahat ng pagod nang maisip niya ang magiging reaksyon ni Belle. Nagluto siya ng adobo, ang paborito nito. Ang bango ng tuyo at suka ay pumuno sa munting espasyo, isang pangakong kahit sa gitna ng kahirapan, mayroon pa ring sarap na matatagpuan. Inayos niya ang 2 plato sa maliit na lamesang kahoy, naglagay ng 2 kutsara at tinidor na hindi magkapares, at isang kandilang itinirik niya sa isang lumang platito, romantiko, sa abot ng kanyang makakaya. At pagkatapos, dumating ang problema. 2 ang plato pero iisa lang ang matinong baso na meron siya. Napakamot siya sa ulo. Paano nangyari iyon? Sigurado siyang may 2 siya. Baka nabasag ng hindi niya namamalayan. Tiningnan niya ang natitirang pera. 20 pesos. Hindi sapat para bumili ng bagong baso. Lalo namang hindi sapat para bumili ng regalo. Napabuntong hininga siya. Ang mahalaga, magkasama sila. Ang mahalaga, ang selebrasyon. At doon, sa isang sulok malapit sa labahan, nakita niya ang isang solusyon. Isang malinis na cup ng instant noodles. Wala ng laman, pero buo pa. Kinuha niya ito at dinala sa gripo. Kinuskos niya ito ng maigi, siniguradong walang bahid ng alat, walang anumang bakas ng pagiging lalagyan ng pansit. Pinunasan niya ito ng maingat na parang isa itong babasaging kristal. Habang pinagmamasdan niya ito, hindi siya nakaramdam ng hiya. Nakaramdam siya ng pagiging maabilidad. Para sa kanya, hindi iyon simbolo ng kahirapan. Simbolo iyon ng paglalakbay nilang dalawa. Isang paalala na balang araw, kapag nakaangat-angat na sila sa buhay, tatawanan lang nila ang gabing ito. Ang gabing uminom sila sa isang baso ng instant noodles dahil sa sobrang pagmamahal nila sa isa't isa. Inilapag niya ito sa tabi ng totoong baso. Handa na ang lahat, puno ng pag-ibig, puno ng pag-asa. Nang bumukas ang pinto, ang ngiti ni Rafa ay abot tenga. Happy anniversary, mahal! Pumasok si Belle. Maganda, gaya ng dati. Suot niya ang bestida na niregalo ni Rafa noong nakaraang Pasko. Pero may iba sa kanya. Ang mga mata niya ay hindi nakangiti. Ang mga labi niya ay hindi bumabati pabalik. Dumaan ang tingin nito sa kanya. Sa niluto niyang adobo at sa kandilang nakasindi. At pagkatapos, ang tingin niya ay napako doon sa mesa sa 2 baso. Belle, okay ka lang? Tanong ni Rafa,
Dahan-dahang nawawala ang kanyang ngiti. Hindi sumagot si Belle. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Itinuro niya ang cup ng instant noodles. Ano to? Tanong niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Ah, yan ba? Napakamot si Rafa sa batok, medyo nahihiya na ngayon. Nabasag kasi yung isang baso, mahal, pansamantala lang yan. Ang mahalaga, yung pansamantala, putol ni Belle, at sa unang pagkakataon tumingin siya sa mga mata ni Rafa. Puno iyon ng isang bagay na hindi pa niya nakita dati. Pagod, sawa, at pandidiri. Rafa, sabi niya, at doon na nagsimulang gumuho ang mundo ni Rafa. Hanggang dito na lang tayo. Napaatras si Rafa na para bang sinampal. Ano? Belle, anong sinasabi mo? Nagbibiro ka ba? Anniversary natin. Hindi ako nagbibiro, sabi niya. Ang boses ay tumigas. Pagod na ako, Rafa. Pagod na akong magpanggap. Pagod na akong umintindi. Hinawakan niya ang cup ng instant noodles. Itinaas niya ito sa pagitan nilang dalawa. Ito ang buhay natin. Puro pansamantala. Puro kapiraso. Puro kulang. Hindi ko kayang ipakilala sa mga kaibigan ko ang isang lalaking umiinom sa baso ng instant noodles. Bawat salita ay isang saksak sa puso ni Rafa. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makahinga. Ang adobo na kanina'y ang bango-bango, ngayoy parang nanunuot na sa kanyang sikmura. May iba na ba? Iyon lang ang nagawa niyang itanong, ang boses ay basag. Hindi umimik si Belle. Ibinagsak niya ang cup sa mesa. Tumalikod ito at naglakad patungo sa pinto. Sinundan siya ni Rafa, hinawakan niya ito sa braso. Belle, mag-usap tayo, pakiusap, huwag namang ganito. Marahas na iwinaksi ni Belle ang kanyang kamay. Huwag mo akong hawakan. Tapos na tayo, Rafa. Tanggapin mo na. Binuksan niya ang pinto. At sa labas, sa dilim ng eskinita, isang itim na kotse ang nakaparada. Ang mga ilaw ay nakabibighani sa karangyaan. Bumukas ang pinto sa passenger side na para bang may naghihintay na sa kanya. Sumakay si Belle sa loob ng hindi man lang lumingon. Naiwan si Rafa na nakatayo sa may pintuan, nakatanga habang dahan-dahang papalayo ang kotse, dala-dala nito ang 3 taon ng kanilang pinagsamahan. Pumasok siya pabalik sa kwarto. Ang amoy ng adobo ay nakakasuka na. Ang liwanag ng kandila ay parang nang uuyam. Ang mga mata niya ay napako sa mesa, doon sa cup ng instant noodles na naging sentensya sa kanyang pagkatao. Kinuha niya ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit, sa sakit, sa kahihiyan. Naramdaman niya ang init ng luha na namumuo sa kanyang mga mata, pero pinigilan niya ito. Sa isang iglap, ang kanyang mga daliri ay humigpit. Ang manipis na karton ay nayupi, nabali, at nawasak sa loob ng kanyang palad. Doon siya naiwang nakatayo sa gitna ng kanyang gumuhong mundo, hawak ang basag na simbolo ng kanyang kahirapan at ng kanyang wasak na puso. Ang amoy ng mamahaling leather at banayad na pabango ang sumalubong kay Isabel Belle Gonzales. Pagkasara ng pinto ng kotse, biglang naglaho ang amoy ng usok at pinaghalong basura mula sa eskinita sa tondo. Napalitan ito ng isang artipisyal na katahimikan, isang katahimikang binabasag lamang ng mahinang tunog ng radyo na nagpapatugtog ng jazz. Napapikit si Belle. Ito ang tama, ito ang pinili ko. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa kanyang isipan na parabang isang dasal na kung maraming beses uulitin ay magkakaroon ng kapangyarihan.
Pinipilit niyang burahin ang imahe ng mukha ni Rafa, ang gulat, ang sakit, ang hindi makapaniwalang mga mata. Pinipilit niyang kalimutan ang pakiramdam ng basag na cup ng instant noodles sa ilalim ng kanyang mga daliri. Iyon ang nakaraan. Ito na ang hinaharap. Okay ka lang? Tanong ng lalaking nasa tabi niya. Si Marco Imperial. Ang boses niya ay malambing, isang malalim na tunog na nangangako ng seguridad at karangyaan. Tumango si Belle at pinilit ang isang ngiti. Okay lang? Medyo nabigla lang. Inabot ni Marco ang kanyang kamay. Ang palad nito ay mainit at makinis, malayong malayo sa magaspang na palad ni Rafa na puno ng kalyo. You did the right thing, Belle. You deserve more than that. I deserve more than that. Tumango ulit siya, mas matatag na sa pagkakataong ito. Oo, tama si Marco. Karapat-dapat siya sa mas higit pa. Dinala siya ni Marco sa isang mamahaling condominium unit sa Bonifacio Global City. Ang lobby pa lang ay parang isang 5-star hotel. Ang sahig ay kumikinang, ang mga ilaw ay kulay ginto, at ang mga gwardiya ay nakatingin sa kanya na may halong paggalang, isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman. Pagpasok nila sa unit, napanganga si Belle. Ang sahig ay gawa sa kahoy. Ang mga bintana ay mula sahig hanggang kisame at tanaw mula roon ang karagatan ng mga ilaw ng buong syudad. Welcome to your new life, bulong ni Marco sa kanyang tainga. Sa mga sumunod na araw, tinrato siya ni Marco na parang isang reyna. Ibinili siya ng mga bagong damit, sapatos at alahas. Isang umaga may iniabot itong isang kahon sa kanya. Pagbukas niya, isang napakagandang leather handbag ang laman mula sa isang brand na nakikita lang niya sa mga magasin. Wow, Marco, ang ganda, sabi niya habang hinahaplos ang malambot na balat ng bag. Ngumiti si Marco para palitan ang mga murang bagay na dati mong pag-aari. May kung anong kumirot sa dibdib ni Belle sa sinabi nito, pero agad niya iyong iwinaksi. Regalo ito, isang patunay ng pagmamahal, isang patunay na tama ang kanyang desisyon. Isang gabi, habang naghahanda sila para lumabas, kailangan ni Marco na sagutin ang isang tawag sa telepono. Lumayo ito ng kaunti at pumasok sa study room. Hindi sinasadyang naiwan nitong bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig ni Belle ang pagbabago sa boses ni Marco. Ang malambing at maalalahaning tono ay nawala. Napalitan ito ng isang boses na malamig, matigas at walang pasensya. I don't care about the excuses. Just get it done, narinig niyang sabi ni Marco. Gawin mo ang sinabi ko kung ayaw mong pagsisihan kung bakit ka pa isinilang. Napaurong si Belle. Isang kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Sino ang kausap nito? Anong pinag-uusapan nila? Nang lumabas si Marco mula sa kwarto, ang ngiti ay bumalik na sa kanyang mga labi na parabang walang nangyari. Sorry about that, mahal. Business lang. Tara na. Ngumiti pabalik si Belle, isang pekeng ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Oo, tara. Sa loob ng makislap na bula na nilikha ni Marco para sa kanya, nagsimulang lumitaw ang mga unang lamat. Dinala siya ni Marco sa isang party. Ang mga tao sa paligid niya ay nakasuot ng mga damit na nagkakahalaga ng upa niya sa tondo sa loob ng isang taon. Ang mga babae ay may suot na mga alahas na kumikinang sa bawat galaw. Ipinakilala siya ni Marco sa mga kaibigan nito. Guys, this is Belle. Ngumiti ang mga ito sa kanya, pero ang mga mata nila ay mapanuri. Sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Oh, nice to meet you.
Saan ka nag-aral ng college? Tanong ng isang babae. Anong ginagawa ng pamilya mo? Tanong naman ng isang lalaki. Bawat tanong ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Naramdaman niyang hindi siya kabilang. Siya ay isang palamuti, isang magandang tropeo na ipinagmamalaki ni Marco. Isang bagay na bago at nakakaaliw pero hindi isa sa kanila. Habang hawak niya ang isang baso ng champagne, naramdaman niya ang matinding kalungkutan. Nasa gitna siya ng karangyaan, pero pakiramdam niya ay mas nag-iisa siya kaysa dati. Kinabukasan, habang nag-iisa siya sa kondo at si Marco ay nasa trabaho, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Hello? Hello ma'am, kayo po ba si Miss Isabel Gonzales? Tanong ng isang boses mula sa kabilang linya. Tumatawag po kami mula sa Provincial Hospital. Nais lang po naming ipaalam na ang nanay niyo po, si Aling Martha Gonzales, ay isinugod dito kaninang umaga. Nanigas si Belle sa kanyang kinatatayuan. Ang baso ng tubig na hawak niya ay halos mabitawan niya. Ano? Anong nangyari sa nanay ko? Okay lang ba siya? Kailangan po siyang maoperahan sa lalong madaling panahon, ma'am. Medyo kritikal po ang lagay niya. Kailangan po ninyong makapag-deposit ng paunang bayad para sa mga gastusin. Sa isang iglap, ang lahat ng kinang sa paligid niya ay naglaho. Ang mamahaling handbag, ang magagarang damit, ang malawak na tanawin ng syudad mula sa bintana, lahat ay nawalan ng halaga. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa kanyang wallet. Walang laman. Ang lahat ng pera niya ay bigay ni Marco, panggastos sa mall, pambili ng kung anong gusto niya. Pero wala siyang sariling pera. Wala siyang maibibigay para sa nanay niya. Mayaman ang lalaking kasama niya pero sa sandaling iyon, sa gitna ng isang kondo na nagkakahalaga ng milyon-milyon, naramdaman ni Belle na mas mahirap pa siya kaysa noong kasama niya si Rafa. Ang makislap na bula ay nagsimula ng pumutok. Lumipas ang mga araw na parang isang mahabang, walang kulay na panaginip. Para kay Rafael de Leon, ang mundo ay naging isang serye ng mabibigat na paggalaw na walang kahulugan. Gigising siya bago pa man sumikat ang araw, kakain ng malamig na kanin at kung anong natirang ulam. Lalakad siya papuntang pier, ang isipan ay blanko, ang puso ay manhid. Sa trabaho, ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang lakas. Ang bawat sako ng bigas na pinapasan niya ay isang paraan para kalimutan ang bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa kanyang noo ay isang luhang hindi niya magawang ilabas. Ang sakit ng kanyang mga kalamnan sa pagtatapos ng araw ay isang welcome na paalala na mayroon pa siyang ibang mararamdaman bukod sa sakit ng pag-iwan. Pag-uwi niya sa kanyang maliit na kwarto, sasalubungin siya ng nakabibinging katahimikan. Ang amoy ng adobo ay matagal nang nawala, pero ang alaala nito at ang alaala ng mga salitang kasunod noon ay nakakapit pa rin sa mga dingding. Hindi ko kayang ipakilala sa mga kaibigan ko ang isang lalaking umiinom sa baso ng instant noodles. Ang mga salitang iyon, paulit-ulit na parang sirang plaka, sinisira nito ang kanyang pagkatao, tinutunaw ang anumang natitirang respeto niya para sa sarili. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi sa isang maputik na eskinita, pagod at marumi, isang bagay na hindi pangkaraniwan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang makintab na itim na kotse. Nakatigil ito sa gitna ng daan na para bang isang alien na napadpad sa ibang planeta.
Ang pintura nito ay kumikinang sa ilalim ng nanlalagkit na sikat ng araw, isang matinding kaibahan sa kinakalawang na mga yero at maruruming pader sa paligid. Ang mga tao sa kanilang lugar ay nagbubulungan, nakatingin, nagtataka kung sino ang naligaw na mayaman sa kanilang teritoryo. Hindi ito pinansin ni Rafa. Marahil ay may hinahanap lang. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ang tanging gusto ay humiga sa kanyang banig at matulog. Ngunit nang malapit na siya sa kanyang pintuan, bumukas ang pinto ng kotse. Isang lalaki ang bumaba. Nakasuot ito ng isang perpektong plantsadong business suit. Ang sapatos na gawa sa balat ay kumikinang kahit sa maputik na lupa at may dala itong isang mamahaling briefcase. Ang tingin ng lalaki ay naglibot sa paligid, may bahid ng pagkailang hanggang sa napako ito sa kanya, kay Rafa. "Excuse me, sir," sabi ng lalaki. Ang boses ay formal at profesional. "Hinahanap ko po si Ginoong Rafael de Leon." Napatigil si Rafa. Walang tumatawag sa kanya sa ganoong pangalan. Rafa ang tawag sa kanya ng lahat. Ang formalidad sa tono ng lalaki ay nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib. "Ako si Rafa," sagot niya. Ang boses ay magaspang dahil sa pagod. "Bakit?" Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Kitang-kita niya ang pagtatasa sa mga mata nito, ang marumi niyang sando, ang pantalon niyang may mantsa ng grasa, ang pagod sa kanyang mukha. "Anong kailangan mo sa akin?" Ulit ni Rafa, medyo nagiging depensibo na. "Kung maniningil ka ng utang, wala akong pera. Kung isa kang pulis, wala akong ginagawang masama." Ngumiti ng bahagya ang lalaki, isang ngiting hindi umabot sa mga mata. "Hindi po, Ginoo. Wala sa mga iyan. Ang pangalan ko ay Attorney David Mendoza." Inilahad nito ang isang kamay. Nag-atubili si Rafa bago ito tinanggap. Ang kamay ng abogado ay malambot at tuyo. Ang sa kanya ay magaspang at pawisan. Agad niyang binawi ang kanyang kamay. "Abogado, bakit kailangan ako ng isang abogado?" Bumukas ang briefcase ni Attorney Mendoza. Mula roon ay kumuha siya ng isang brown na envelope. "May dala akong isang sulat para sa iyo." "Sulat? Kanino galing?" Tanong ni Rafa, ang pagdududa ay malinaw sa kanyang boses. Isa na namang scam, marahil. Isang bagong paraan para lokohin ang mga taong tulad niya. "Mas mabuti kung sa loob tayo mag-usap," sabi ng abogado. Ang mga mata ay muling lumibot sa mga usiserong kapitbahay na nagsisimula ng maglapitan. Walang ganang pinapasok ni Rafa ang abogado sa kanyang kwarto. Agad na napangiwi si Attorney Mendoza sa sikip at dilim ng lugar. Umupo ito sa nag-iisang upuang plastik na meron si Rafa. Maingat na inilapag ang briefcase sa kanyang kandungan na para bang natatakot na dumikit ito sa sahig. "Ginoong De Leon," panimula ng abogado, "narito ako bilang kinatawan ng aking kliyente." Binuksan nito ang envelope at inilabas ang ilang makakapal na dokumento na puno ng mga salitang hindi maintindihan ni Rafa. Inilapag ganito ang mga iyon sa maliit na mesa. At pagkatapos, isang litrato, isang luma at medyo kupas na litrato. Dalawang lalaki ang nandoon. Ang isa ay isang batang-bata at nakangiting bersyon ng kanyang yumaong ama. Ang isa naman ay isang mas matandang lalaki na may seryoso at makapangyarihang mukha, nakasuot ng mamahaling barong. Ang kamay nito ay nakaakbay sa kanyang ama. Kinuha ni Rafa ang litrato. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kilala niya ang ngiti ng kanyang ama. Iyon ang ngiting laging ikinukwento ng kanyang ina. Ang ngiti ng isang lalaking tinalikuran ang lahat para sa pag-ibig. "Ang tatay ko," bulong ni Rafa. Tumingin siya sa abogado.
Sino tong kasama niya? Huminga ng malalim si Attorney Mendoza na para bang naghahanda para sa isang mahalagang anunsyo. Ang tatay mo, si Roberto, ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ang nag-iisang anak ni Don Ricardo Ledesma. Ledesma. Ang pangalan ay walang anumang ibig sabihin kay Rafa. At sino naman si Don Ricardo Ledesma? Tanong niya, medyo naiinip na. Tinitigan siya ng abogado ng diretso sa mata. Ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay tila nagpabagal sa pag-ikot ng mundo. Si Don Ricardo Ledesma ang nagtatag at chairman ng Ledesma Global Corporation, isa sa pinakamalaking kumpanya sa buong Pilipinas. Hindi pa rin maintindihan ni Rafa. Ano? Anong kinalaman ko dyan? Ginoong De Leon, sabi ng abogado, ang boses ay mas malinaw at mas mariin. Nang pinili ng iyong ama na pakasalan ang iyong ina, isang ordinaryong babae mula sa probinsya, itinakwil siya ng kanyang ama. Itinuring siyang patay, pero hindi kailanman nag-asawang muli si Don Ricardo at wala na siyang ibang naging anak. Dahan-dahan, na parang mga piraso ng isang palaisipan, nagsimulang mag-sink in ang lahat sa isip ni Rafa. Ang mga kwento ng kanyang ina tungkol sa yamang pamilya ng kanyang ama na tumanggi sa kanila. Sa loob ng maraming taon, akala ng lahat ay wala ng tagapagmana ang pamilya Ledesma, pagpapatuloy ng abogado. Pero kamakailan lang, sa pamamagitan ng isang masusing imbestigasyon, natuklasan namin ang katotohanan. Tumingin muli ang abogado sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng bigat ng mensaheng dala niya. At ikaw, si Rafael de Leon, ang nawawalang apo at nag-iisang tagapagmana ni Don Ricardo Ledesma. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang ingay mula sa labas, ang tawanan ng mga bata, ang sigaw ng mga nagtitinda. Ang ugong ng mga tricycle ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig ni Rafa ay ang malakas na pagkabog ng kanyang puso. Tagapagmana, bilyon-bilyong piso. Isang mundong hindi niya kailanman inisip na posible. Ito ba ay isang biro? Isang panaginip? Ibinigay ni Attorney Mendoza ang isang makintab at matigas na business card sa nanginginig na kamay ni Rafa. Nakasulat doon ang isang pangalan at isang address. Isang address sa Bonifacio Global City, ang lugar kung saan dinala ng itim na kotse si Belle, ang simbolo ng mundong ipinagkait sa kanya. Ang lolo mo ay matanda na at may karamdaman. Sabi ng abogado, ang boses ay mas malumanay na ngayon. Nais kanyang makita. Nais niyang ituwid ang mga pagkakamali ng nakaraan. Tumayo na si Attorney Mendoza at inayos ang kanyang suit. Naglakad ito patungo sa pinto. Iniwan si Rafa na nakatulala, hawak ang litrato at ang business card. Bago ito tuluyang lumabas, humarap itong muli kay Rafa. Naghihintay ang lolo mo. Nakatayo si Rafael de Leon sa harap ng isang napakalaking gate na gawa sa itim na bakal. Ang isa may ang mga disenyo nito ay masalimuot at marangya, at sa tuktok ay may nakaukit na malaking letrang L. Pakiramdam niya ay hindi ito isang gate, kundi isang pader na naghihiwalay sa dalawang magkaibang mundo, ang mundong kinagisnan niya at ang mundong malapit na niyang pasukin. Ang biyahe papunta rito ay isang malaking dagok sa kanyang sistema. Ipinahatid siya ni Attorney Mendoza gamit ang parehong itim na kotse na nakita niya sa tondo. Sa loob, ang pakiramdam ay malamig at tahimik. Sa labas, unti-unting napapalitan ang tanawin. Ang mga dikit-dikit na bahay ay naging matataas na gusali. Ang mga makikitid na eskinita ay naging malalapad na kalsada. Ang karaniwang tao ay napalitan ng mga lalaki at babaeng
Mukhang kalalabas lang sa isang fashion magazine. Ito ang Bonifacio Global City, ang mundo ni Belle, ang mundo ni Marco. At ngayon, sa isang hindi kapanipaniwalang pangyayari, ang mundo niya rin daw. Suot niya ang kanyang pinakamatinong damit, isang kupas na polo shirt na minsan niyang isinuot sa isang binyag at isang pantalon na medyo luma na pero malinis. Pinilit niyang suklayin ang kanyang buhok, pero pakiramdam niya ay para pa rin siyang basang sisiw na napadpad sa isang pugad ng mga agila. Dahan-dahang bumukas ang malaking gate, gumawa ng isang mahinang tunog na para bang bumubulong ng welcome. Sa loob ay isang malawak na hardin na may perpektong gupit na mga damo at isang fountain sa gitna. At sa dulo ng paikot na driveway, naroon ang isang mansyon. Hindi bahay, mansyon. Puti, malaki at may mga haliging parang sa mga gusali sa Roma. Pinagbuksan siya ng pinto ng driver. Pagbaba niya, pakiramdam niya ay lumiliit siya sa bawat hakbang papalapit sa dambuhalang pintuan ng mansyon. Sinalubong siya ng isang mayordoma na nakasuot ng uniforme. Ginoong De Leon, tuloy po kayo, hinihintay na po kayo ni Don Ricardo sa kanyang study. Rafa na lang po, sabi niya, pero hindi siya pinansin ng mayordoma. Ang loob ng mansyon ay mas nakakalula pa kaysa sa labas. Ang sahig ay gawa sa marmol na sobrang kintab, kaya niyang makita ang sarili niyang refleksyon. Isang refleksyon ng isang lalaking halatang hindi kabilang dito. Ang mga pader ay puno ng malalaking painting. May isang napakalaking chandelier na nakabitin mula sa mataas na kisame. Kung ibebenta siguro iyon, kayanan nitong pakainin ang buong barangay nila sa Tondo sa loob ng isang taon. Dinala siya ng mayordoma sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Kumatok ito ng 3 beses bago ito buksan. Sir, narito na po si Ginoong Rafael. Ang study ay mas malaki pa sa buong bahay niya. Ang mga pader ay puno ng mga libro mula sahig hanggang kisame. Ang amoy ay pinaghalong lumang papel at mamahaling tabako. At sa gitna ng lahat ng ito, nakaupo sa isang malaking leather na upuan sa likod ng isang dambuhalang mesa ay isang matandang lalaki, si Don Ricardo Ledesma. Payat ito at medyo hukot na ang mga balikat. Ang buhok ay kulay puti na at ang balat sa kanyang mukha ay puno ng mga linya ng edad at marahil ng kalungkutan. Pero ang mga mata niya ay matalas pa rin, matalas at mapanuri. Lumapit ka, utos ni Don Ricardo. Ang boses ay mahina pero may bigat ng awtoridad. Dahan-dahang lumapit si Rafa, ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa harap ng mesa. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Nagtitigan lang sila. Sinusukat siya ng matanda na para bang isa siyang produkto na tinitingnan kung pasado ba sa kalidad. Kamukha mo siya, sabi ni Don Ricardo, binasag ang katahimikan. Ang ama mo. Walang bahid ng lambing sa boses nito. Isa itong simpleng obserbasyon. Pero ang mga mata mo, sa ina mo nagmana. Dagdag nito. At sa pagkakataong iyon, may bahid ng pait sa kanyang tono. Hindi alam ni Rafa kung ano ang sasabihin. Gusto niyang magalit. Gusto niyang isumbat ang lahat ng taon ng paghihirap nila ng kanyang ina. Gusto niyang itanong kung bakit ngayon lang. Pero walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Huwag mong isipin na dahil narito ka ay para kang nanalo sa loto. Pagpapatuloy ng matanda. Ang pagiging isang Ledesma ay hindi isang premyo. Isa itong responsibilidad. Isang mabigat na responsibilidad. Tumayo ito
at dahan-dahang lumapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Ang dugo ko ang nananalaytay sa iyo, kaya inaasahan kong hindi mo dudungisan ang pangalan ng pamilyang ito. Dugo, pamilya, responsibilidad. Mga salitang walang koneksyon sa emosyon, walang kumusta ka, walang pasensya na, walang yakap ng isang lolo sa kanyang nawawalang apo. Pakiramdam ni Rafa ay nasusuffocate siya. Kailangan niya ng hangin. Pwede po ba akong uminom ng tubig? Tumingin sa kanya si Don Ricardo na para bang nagtanong siya ng isang kakatwang bagay. Sumenyas ito sa mayordoma na pumasok. Habang naghihintay, napasandal si Rafa sa isang maliit na mesa sa tabi niya. Hindi niya namalayan na may isang maliit na porselanang figurin doon. Sa isang iglap, nadulas ito at bumagsak sa marmol na sahig. Crash! Ang tunog ng nabasag na porselana ay parang isang putok ng baril sa loob ng tahimik na silid. Nanlaki ang mga mata ni Rafa. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Nakupo, bulong niya at mabilis na yumuko para pulutin ang mga piraso. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Hayaan mo na yan, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay mas lalong tumigas sa inis. Hayaan niyo pong tulungan ko kayo. Isang boses ng babae ang biglang narinig mula sa may pintuan. Isang boses na malumanay at mahinahon. Napatingin si Rafa. Nakatayo roon ang isang dalaga, nakasuot ng simpleng blusa at pantalon, may dalang folder at may ngiti sa kanyang mga labi. Ang ngiti niya ay totoo, hindi tulad ng mga ngiting nakita niya kanina lang. Clara, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Don Ricardo. Medyo lumambot ang tono. May appointment po ako sa inyo, Don Ricardo, sabi ng dalaga, na ngayon ay nakilala ni Rafa bilang si Clara, para po sa proposal ng Community Foundation. Yumuko si Clara at nagsimulang tumulong sa pagpulot ng mga basag na piraso. Maingat na inilalagay ang mga ito sa isang panyo. Hindi siya tumingin kay Rafa na may pandidiri o paghuhusga. Sa halip, nginitian niya ito. Okay lang yan, aksidente lang, bulong niya. Napatulala si Rafa. Sa loob ng mansyon na iyon na puno ng malamig na karangyaan at mabigat na tensyon, ang simpleng ngiti at kabaitan ng babaeng ito ay parang isang sinag ng araw. Ako si Clara Santos, pagpapakilala niya habang sabay silang tumatayo. Rafa, sagot niya, halos pabulong. Tumingin si Clara kay Don Ricardo. Don, ito na po yung mga plano para sa bagong scholarship program sa Tondo. Tondo. Biglang bumalik si Rafa sa realidad. Ang babaeng ito ay tumutulong sa lugar na pinanggalingan niya. Mabuti. Sabi ni Don Ricardo, kinuha ang folder. Tumingin siyang muli kay Rafa. Bumalik ka na sa sala. May mga damit na ipinadala ako para sa iyo. At bukas, gusto kong pumasok ka sa opisina. May board meeting. Oras na para makilala mo ang Ledesma Global Corporation. Board meeting, opisina. Mga salitang parang galing sa ibang wika. Tumangulang si Rafa. Habang papalabas siya ng study, lumingon siyang muli. Nakita niyang nakatingin sa kanya si Clara. Ang mga mata nito ay puno ng simpatya at pag-unawa. Iyon ang unang pagkakataon sa buong araw na iyon na naramdaman niyang hindi siya ganap na nag-iisa sa bagong mundong ito. Ang mga araw para kay Isabel Gonzales ay naging isang laro ng pagpapanggap. Ngumingiti siya kapag ngumingiti si Marco. Tumatawa siya sa mga birong hindi naman niya naiintindihan.
Isinusuot niya ang mga damit na parang hindi para sa kanya at kumakain sa mga lugar na dati ay sa panaginip lang niya napupuntahan. Pero sa likod ng bawat ngiti at tawa, may isang aninong lumalaki. Nagsimula ito sa mga umaga, isang pakiramdam ng pagkahilo na hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos ay ang pagkasensitibo sa amoy. Ang pabango ni Marco na dati simbolo ng karangyaan ay nagiging sanhi ngayon ng pag-ikot ng kanyang sikmura. Stress lang siguro to. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin ng malawak na walk-in closet. Ang refleksyon niya ay isang babaeng nakasuot ng seda, pero ang mga mata nito ay puno ng pagod. Ang balita tungkol sa kanyang ina sa probinsya ay isang malaking dagok. Nang sabihin niya ito kay Marco, walang tanong-tanong na nag-abot ito ng tulong. Just tell me how much, mahal. I'll handle it. Gumaan ang loob niya pero kasabay nito ay ang pagbigat ng kanyang utang na loob. Bawat tulong, bawat regalo ay isa pang tanikala na gumagapos sa kanya. Isang umaga, habang uminom siya ng tubig sa kusina, bigla na lang siyang napahawak sa lababo at halos iluwa ang sikmura. Walang laman, pero ang pakiramdam ay hindi maipagkakaila. Ito na, hindi na niya ito pwedeng ipagwalang bahala. Isang takot na pamilyar ang gumapang sa kanyang sistema. Kinahapunan, habang si Marco ay nasa kanyang mga meeting, tahimik na lumabas si Belle. Hindi siya nagpahatid sa driver. Nag-commute siya, isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa, at humanap ng isang maliit na klinika sa isang lugar na hindi gaanong pansinin. Kailangan niya ng sagot, pero kailangan niya itong gawin ng mag-isa. Ang amoy ng antiseptic at ang lamig ng aircon sa loob ng klinika ay parang sampal na gumising sa kanya mula sa kanyang panaginip. Miss Gonzales, dahan-dahan siyang tumayo. Sa loob ng maliit na kwarto, isang may edad na doktora ang sumalubong sa kanya ng may banayad ng ngiti. Pagkatapos ng ilang tanong, humiga siya sa examination bed. Naramdaman niya ang malamig na gel na ipinahid sa kanyang tiyan at kasunod nito ay ang pagdulas ng isang maliit na instrumento. Sa isang screen na nasa gilid niya, isang imahe na kulay itim at puti ang lumitaw. Para sa kanya, mga walang kahulugang hugis lang iyon. Well, Miss Gonzales, sabi ng doktora sa kalmado at profesional na boses. Congratulations! You are 6 weeks pregnant. Ang mga salitang iyon ay parang bombang sumabog sa loob ng tahimik na silid. Nawala ang hangin sa kanyang mga baga. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Buntis. 6 na linggo. Pagkalabas niya ng klinika, hawak ang isang maliit na sobre na may lamang resulta. Pakiramdam niya ay lumulutang siya. Umupo siya sa isang bench sa isang kalapit na parke. Binuksan ang sobre at tinitigan ang isang maliit na litrato, isang itim at puting imahe na may maliit na tuldok sa gitna. Ang kanyang anak, 6 na linggo. Ang isipan niya ay tumakbo ng napakabilis, pilit na nagkakalkula. 6 na linggo. Ibig sabihin, kailan ang huli nilang pagsasama ni Rafa? Ang isip niya ay bumalik sa gabing bago ang kanilang anibersaryo. Isang gabi ng desperadong pag-ibig, isang huling pagtatangka na ayusin ang mga lamat na matagal nang lumalaki sa kanilang relasyon. Ang mga petsa ay malapit. Masyadong malapit, isang matinding takot ang biglang kumapit sa kanyang puso. Hindi pwede. Agad niyang iwinaksi ang isiping iyon. Pinilit niyang alalahanin ang mga unang linggo niya kasama si Marco. Ang mga gabing puno ng champagne, ng pangako, ng matinding pagnanasa, mas madalas, mas bago. Kay Marco to, bulong niya sa sarili,
pilit na kinukumbinsi ang puso't isipan. Kay Marco to, ang takot ay dahan-dahang napalitan ng ibang emosyon, determinasyon. Hindi ito isang problema, ito ay isang pagkakataon, isang biyaya. Ito ang kanyang alas, ito ang magpapatibay sa kanyang posisyon. Ito ang magiging tulay niya mula sa pagiging isang girlfriend patungo sa pagiging isang asawa. Ito ang kanyang tiket para tuluyang maging isang imperial. Pag-uwi niya sa kondo, dumiretso siya sa harap ng salamin. Huminga siya ng malalim at nagsimulang mag-ensayo. Marco, sabi niya sa kanyang refleksyon, sinubukan ang isang mahinang tono. May sasabihin ako sa'yo, magiging tatay ka na. Masyadong simple. Umiling siya, sinubukan niya ulit, ngayon naman ay may kasamang ngiti. Mahal, may sorpresa ako sa magkaka-baby na tayo. Masyadong masaya, parang walang bigat. Kailangan tama ang timpla, isang halo ng kaba, saya, at pagiging marupok. Isang bagay na magpaparamdam kay Marco na kailangan siya nito, na kailangan nilang harapin ito ng magkasama. Nang gabing iyon, hinintay niya si Marco na makauwi. Inayos niya ang sarili, nagsuot ng isang simpleng bestida, at sinalubong ito ng may isang matamis, ngunit kinakabahang ngiti. Pagpasok ni Marco, mukha itong pagod mula sa maghapong trabaho. Niluwagan niya ang kanyang kurbata at inihagis ang kanyang mamahaling coat sa isang silya. Long day, sabi niya, at akmang hahalik sa pisngi ni Belle nang mapansin niya ang kakaibang kilos nito. Huminto siya. You seem different tonight. May problema ba? Ang puso ni Belle ay kumakabog ng napakabilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ito na, walang atrasan. Umupo ka muna, mahal. Sabi niya, ang boses ay nanginginig ng bahagya. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Naupo si Marco sa isang malambot na sofa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Belle, mapanuri at naghihintay. Huminga ng malalim si Belle. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang maliit na puting sobre na ibinigay ng klinika. Ang kanyang mga daliri ay nanlalamig habang dahan-dahan siyang lumalapit at iniabot ito kay Marco. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niyang ang sobre ang magpaliwanag. Kunot noong kinuha ito ni Marco. Tiningnan muna niya si Belle bago ito binuksan. Inilabas niya ang papel at ang maliit na litrato. Tinitigan niya ang itim at puting imahe, ang maliit na tuldok na magiging isang tao. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Hindi gumagalaw si Marco, walang mababasa sa kanyang mukha, walang ngiti, walang gulat, walang galit. Tinititigan lang niya ang litrato na para bang isa itong dokumento ng negosyo na kailangan niyang pag-aralan. Bawat segundong lumilipas ay parang isang dagok sa dibdib ni Belle. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ba siya masaya? Ayaw ba niya? Baka iwan niya ako. At pagkatapos, dahan-dahan isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco. Ngunit hindi ito ang ngiting inaasahan ni Belle. Hindi ito ang mainit at mapagmahal na ngiti na dati niyang nakikita. Ito ay isang ngiting malamig. Isang ngiting tila nagtatagumpay. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumingin siya mula sa litrato papunta kay Belle at ang mga mata niya ay kumikinang sa isang emosyon na hindi maintindihan ni Belle. Tumayo si Marco at hinila siya para sa isang mahigpit na yakap. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Belle. Ang init ng katawan ni Marco at ang lakas ng kanyang bisig ay nagdulot ng dagliang ginhawa. Napapikit siya at niyakap ito pabalik. Isinubsob ang kanyang mukha sa mamahaling tela ng suit nito.
Okay na. Tanggap niya, tanggap kami. Salamat, Belle. Bulong ni Marco, ang kanyang hininga ay mainit sa tainga ni Belle. This is perfect. Perfect timing. At pagkatapos, habang magkayakap pa rin sila, ibinulong niya ang mga salitang magpapayanig sa mundo ni Belle. Magiging isang napakalakas na sandata ang batang iyan. Nanigas si Belle sa loob ng kanyang yakap. Sandata? Weapon? Anong ibig niyang sabihin? Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang nakakakilabot na lamig. Dahan-dahan siyang kumalas sa pagkakayakap para tingnan ang mukha ni Marco, naghahanap ng paliwanag. Pero ang nakita lang niya ay ang parehong malamig at misteryosong ngiti. Hinalikan siya nito sa noo, isang halik na hindi nagpapahiwatig ng pagmamahal kundi ng pag-aari. Sinubukan ni Belle na kumbinsihin ang sarili. Mali lang siguro ang pagkakarinig ko. Baka ang ibig niyang sabihin, lakas. Ang magiging lakas natin. Oo, yun siguro ang ibig niyang sabihin. Pinilit niyang ngumiti pabalik, pinipiling paniwalaan ang kasinungalingang kailangan niyang kapitan. Pero habang nakatitig siya sa lalaking ama ng kanyang dinadala, isang binhi ng takot ang itinanim sa kanyang puso. Isang sikretong kahit sa sarili niya ay hindi niya masabi. Ang opisina ni Marco Imperial ay isang santuwaryo ng kapangyarihan. Nakatayo ito sa pinakamataas na palapag ng Imperial Holdings Tower na may mga bintanang salamin mula sahig hanggang kisame. Sa ibaba, ang mga ilaw ng Bonifacio Global City ay parang isang karagatan ng mga bituin na kanyang natatanaw. Para sa kanya, ang mga ilaw na iyon ay hindi mga sasakyan o mga gusali. Ang mga iyon ay mga tao, mga ambisyon, mga pangarap. Lahat ay napakaliit mula sa kanyang kinatatayuan. Lahat ay kaya niyang kontrolin. Lumapit siya sa isang pader sa kanyang opisina. Hindi ito ordinaryong pader. Isa itong malaking corkboard na natatakpan ng mga litrato, mga diagram, mga artikulo sa dyaryo, at mga linyang nagdudugtong sa bawat isa. Sa gitna ng lahat, ang logo ng Ledesma Global Corporation. Kumuha siya ng isang maliit at matulis na dart mula sa kanyang mesa. Kalmado, tumpak, walang pag-aalinlangan. Ibinato niya ito. Twak. Tumama ito ng diretso sa gitna ng isang lumang litrato ni Don Ricardo Ledesma. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco. Isang Ledesma pa lang ang nababawas, bulong niya sa hangin. Dalawa na lang. Ang isipan niya ay lumipad pabalik, mga ilang buwan na ang nakalipas. Isang maulang gabi sa parehong opisina na ito. Flashback. Boss, heto na po ang resulta ng investigasyon natin. Sabi ni Salcedo, ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator habang inilalapag ang isang makapal na folder sa mesa ni Marco. Binuksan ito ni Marco. Sa loob ay mga litrato at dokumento. Mga litrato ng isang binatang lalaki na nagbubuhat ng sako sa pier, kumakain sa isang karinderya, naglalakad sa isang maputik na eskinita sa Tondo. Ang pangalan sa ilalim, Rafael de Leon. Kumpirmado, boss, sabi ni Salcedo. Siya ang anak ng yumaong si Roberto Ledesma. Siya ang apo, ang nawawalang tagapagmana. Isang mabagal at tila nagtatagumpay na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Marco. Sa loob ng maraming taon, sinubukan niyang hanapan ng butas ang imperyo ng mga Ledesma. At ngayon, heto na, hindi isang butas, isang malaking siwang, isang kahinaan. Magaling, sabi ni Marco habang binabasa ang bawat detalye. Ano pa? May girlfriend po siya, Isabel Gonzales.
Isang ambisyosang babae na taga-probinsya, gustong makaahon sa hirap. Medyo mahina ang loob pagdating sa pera at karangyaan. Isang bagong ideya ang biglang nabuo sa isip ni Marco, isang plano na mas matalino, mas malupit at mas personal. Tumingin siya kay Salcedo. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng iyan, ang mga gusto niya, ang mga kahinaan niya, ang mga pangarap niya. Nagtaka si Salcedo. Ang babae, boss? Akala ko ba ang lalaki ang target natin? Sumandal si Marco sa kanyang upuan, ang kanyang mga daliri ay magkasalikop. Para masira mo ang isang tao, Salcedo, hindi mo siya direktang binabangga. Sinisira mo muna ang pundasyon niya. Para mapabagsak mo ang isang lalaki, sirain mo muna ang puso niya. End of flashback. Ngayon, habang nakatingin sa kanyang warboard, alam ni Marco na perpekto ang takbo ng lahat. Kinuha niya ang kanyang tablet mula sa mesa at binasa ang pinakabagong balita. Naroon ang mukha ni Rafael de Leon, mukhang nalilito at hindi komportable sa kanyang mamahaling suit. Ang headline, ang nawawalang prinsipe ng LGC, natagpuan na. Napangisi si Marco. Prinsipe, anong kaawa-awang nilalang? Isang daga na biglang inilagay sa isang palasyo. Inilabas mo na ang huling baraha mo, matanda. Sabi niya na parang kausap si Don Ricardo. Desperado ka na, at ang desperasyon mo ang magiging katapusan mo. Ang plano niya ay simple lang. Hayaan si Don Ricardo na kilalanin ang apo. Hayaan ang mundo na malaman na may bagong tagapagmana. Hayaan ang batang si Rafa na matikman ang karangyaan. At kapag ang lahat ay nakatingin, kapag ang lahat ay umaasa, doon niya ito sisirain. Sisirain niya ang pangalan nito, ang kumpanya, ang lahat. At sa gitna ng kaguluhan, siya, si Marco Imperial, ang darating na tagapagligtas. Ang kukuha sa mga piraso. Binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa. Kinuha niya mula roon ang isang pamilyar na bagay. Ang maliit, itim at puting litrato ng ultrasound. Ang litratong nagpaiyak kay Belle, tinitigan niya ito. Ang maliit na tuldok sa gitna, ang sandata niya. Hindi niya naramdaman ang naramdaman ng mga magiging ama. Walang tuwa, walang pag-asa. Ang nakikita lang niya ay isang asset, isang leverage, isang kasangkapan na gagamitin niya sa tamang panahon para lalong idiin si Rafa sa putik. Kawawang Rafa, isip niya. Hindi mo lang alam na ang babaeng kumuha ng puso mo at ang batang inaakala mong sa akin ay parehong magiging instrumento ng iyong pagbagsak. Pagkatapos ng ilang sandali, kaswal niyang inihagis ang litrato pabalik sa drawer, sa tabi ng mga paper clips at mga business card. Isang bagay na hindi mahalaga hanggat hindi pa kailangan. Sakto namang tumunog ang kanyang private line. Sinagot niya ito. Boss, handa na ang lahat para sa ikalawang yugto, sabi ng boses sa kabilang linya. Isang huling tingin ang ibinigay ni Marco sa dart na nakatusok sa mukha ni Don Ricardo. Ang kanyang ngiti ay puno ng kasakiman at malamig na pagtatagumpay. Magaling, sagot niya sa telepono, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kasiguraduhan. Oras na para simulan ang ikalawang yugto. Isang linggo na si Rafael de Leon ay namumuhay sa loob ng isang hawlang gawa sa ginto. Ang mga araw niya ay puno ng mga salitang hindi niya maintindihan. Acquisitions, profit margins, shareholder value. Ang mga gabi niya ay puno ng isang katahimikang mas maingay pa ay kaysa sa pinakamaingay na eskinita sa tondo. Nakaupo siya ngayon sa isang napakalambot na upuan
sa loob ng isang malamig na conference room, nasa kalagitnaan ng isang board meeting. Ang mga lalaki at babaeng nakapaligid sa kanya, kasama na ang kanyang lolo na si Don Ricardo, ay nakikipag-usap sa isang lengguwaheng parang banyaga sa kanyang pandinig. Nakatitig siya sa kanyang mga kamay na nakapatong sa makintab na lamesa. Ang mga kamay na dati puno ng kalyo at grasa, ngayoy malinis. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit na parang baluti na hindi sukat sa kanya, at isang kurbatang parang unti-unting sumasakal sa kanya. Ginoong De Leon, sabi ng isang board member, nais naming marinig ang iyong pananaw sa Q3 projections. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Naramdaman ni Rafa na namumula ang kanyang mga tainga. Ang isipan niya ay blanko. Anong alam niya sa Q3 projections? Ang alam lang niya ay ang presyo ng bigas sa palengke at kung paano pagkasyahin ang 200 piso sa isang araw. Ako, simula niya ang boses ay halos hindi marinig. Sa tingin ko, kailangan nating pag-aralan pa. Isang magalang, ngunit halatang pilit na ngiti ang isinukli sa kanya ng mga kasama. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ng kanyang lolo. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay malulunod siya. Kailangan niyang makaalis. Pagkatapos ng meeting, imbes na magpahatid pabalik sa mansyon, may iba siyang sinabi sa driver. Sa Tondo po tayo, utos niya. Nagtaka ang driver pero sumunod ito. Habang ang kotse ay bumibiyahe palayo sa BGC, pakiramdam ni Rafa ay unti-unti siyang nakakahinga. Bawat metro palayo sa mga nagtataasang gusali ay isang paglaya. Nang pumasok na sila sa mga pamilyar na kalye, bumukas ang bintana ng kotse. Ang pumasok na hangin, mainit, maalikabok at may halong amoy ng inihaw at usok ng sasakyan, ay parang isang yakap ng isang matagal nang nawalay na kaibigan. Dito na lang po, sabi niya sa driver, sa isang kanto na hindi kalayuan sa dati niyang tinitirhan. Pero sir, delikado po rito, sabi ng driver. Kaya ko na, ako na ang bahalang umuwi. Bumaba si Rafa. Ang kanyang mamahaling sapatos na leather ay agad na tumapak sa isang basang bahagi ng kalsada. Ang mga tao ay napapatingin sa kanya sa suot niyang suit para siyang isang dayuhan, isang estranghero sa sarili niyang tahanan. Naglakad siya ng walang patutunguhan hanggang sa ang kanyang mga paa ay nagdala sa kanya sa isang pamilyar na lugar, ang community center. Isang maliit, kulay luntiang gusali kung saan ang mga bata ay tinuturuang magbasa at ang mga nanay ay may mga livelihood program. At doon, sa may pintuan, nakita niya ito. Nakita niya si Clara Santos. Nakaupo ito sa isang maliit na upuan na papaligiran ng mga batang sabik na nakikinig sa kanyang kwento. Ang kanyang mukha ay walang kolorete. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple, pero para kay Rafa, siya ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. May dala siyang liwanag, may dala siyang kapayapaan. Nang matapos ang storytelling session, napansin siya ni Clara. Ngumiti ito, isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Rafa, sabi niya, lumalapit. Anong ginagawa mo rito? Biglang nahiya si Rafa sa kanyang suot. Agad niyang hinubad ang kanyang coat at isinampay sa kanyang braso. Napadaan lang. Gusto ko lang makita ulit ang lugar. Tiningnan siya ni Clara mula sa kanyang sapatos hanggang sa kanyang buhok. Pero walang bahid ng paghuhusga sa mga mata nito. Sa halip, may simpatya. Hindi madali ang paglipat ng mundo, ano? Tumango si Rafa, nagulat na naiintindihan siya nito. Halika,
sabi ni Clara. Alam ko kung anong kailangan mo. Isang tasang kape na hindi galing sa isang mamahaling makina. Dinala siya ni Clara sa isang maliit na karinderya sa kanto. Umupo sila sa isang mesang plastik sa gitna ng ingay ng mga tricycle at tawanan ng mga tao. Umorder si Clara ng 3-in-1 na kape. Iyon ang pinakamasarap na kapeng natikman ni Rafa sa loob ng isang linggo. Salamat dito, sabi ni Rafa habang hawak ang mainit na tasa. Pakiramdam ko, ngayon lang ulit ako nakahinga. Hindi naman damit o lugar ang nagdedetermina kung sino tayo, Rafa, sabi ni Clara. Nasa puso yan. Nagkwentuhan sila. Ikinuwento ni Rafa ang pakiramdam ng pagiging isang impostor. Ikinuwento ni Clara ang kanyang mga pangarap para sa mga bata sa community center. Walang business talk, walang board meeting. Tanging 2 taong nag-uusap ng totoo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rafa na may isang taong nakikinig hindi sa tagapagmana ng LGC, kundi sa kanya. Kay Rafa, ang simpleng lalaki mula sa Tondo. Nang paalis na sila, nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan. Salamat talaga, Clara, sabi ni Rafa. Malaking bagay to para sa akin. Wala yon, sagot ni Clara, ang mga mata ay nakangiti. Kung kailangan mo ulit ng totoong kape, alam mo na kung saan ako hahanapin. Habang naglalakad siya palayo, hindi mapigilan ni Rafa na lumingon. Nakita niyang nakatingin pa rin sa kanya si Clara. Nagkangitian sila bago ito tuluyang pumasok sa center. Isang bagong pakiramdam ang umusbong sa puso ni Rafa. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararamdaman. Pag-asa. Mas gumaan ang kanyang pakiramdam nang sumakay siya sa taxi pabalik sa mansyon. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila nabawasan. Ngayon, alam na niya na kahit gaano kagulo ang kanyang bagong mundo, mayroon siyang isang lugar na pwedeng balikan. Mayroon siyang isang tao na nakakaintindi. Pagdating niya sa harap ng malaking gate ng mansyon, bumagal ang takbo ng taxi. At doon, sa ilalim ng isang poste ng ilaw, nakatayo ang isang figura, isang babae. Ang anino nito ay mahaba sa kalsada. Habang papalapit ang taxi, dahan-dahang luminaw ang mukha ng babae. Ang pag-asang naramdaman ni Rafa kanina lang ay biglang naglaho na parang isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang puso, na kanina lang ay payapa, ay biglang kumabog ng napakabilis. Ngunit sa ibang dahilan, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa gulat at papalapit na panganib. Ang babaeng nakatayo sa harap ng gate ng kanyang bagong mundo. Ang babaeng naging dahilan ng pagkasira ng kanyang lumang mundo. Si Belle. Nakatayo ito roon. Ang muka ay nababalutan ng anino, pero kitang-kita niya ang desperasyon sa postura nito. Nakatingin ito ng diretso sa kanya sa loob ng taxi na para bang matagal na itong naghihintay. Sir? Tanong ng taxi driver, napansin ang biglang pagbabago sa kanyang pasahero. Dito na po ba? Hindi makapagsalita si Rafa. Ang kanyang isipan ay isang blankong pader. Bakit ito narito? Paano nito nalaman? Anong kailangan nito? Ang lahat ng sakit, ang lahat ng kahihiyan na pilit niyang ibinabaon sa nakalipas na mga linggo ay biglang bumalik, mas matindi, mas masakit. Bumaba siya mula sa taxi na parang isang robot. Ang bawat galaw ay mabigat. Inabot niya ang bayad sa driver nang hindi tumitingin. Nang umalis na ang taxi, naiwan silang dalawa sa katahimikan ng gabi. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng mga sasakyan sa malayo at ang mahinang tunog ng fountain mula sa loob ng mansyon. Lumapit si Belle. Ang kanyang mga hakbang ay nag-aalinlangan. Mukha siyang iba.
Ang dating kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng takot. Ang mamahaling damit na suot niya ay hindi maikukubli ang pamumutla ng kanyang mukha. Rafa, sabi niya, ang boses ay basag at nanginginig. Kailangan nating mag-usap. Tinitigan lang siya ni Rafa. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kawalan ng emosyon. Sinusubukan niyang itago ang lahat ng nangyayari sa loob niya. Ang galit, ang sakit, ang tanong na bakit. Wala na tayong dapat pag-usapan. Malamig niyang sagot. Pakiusap, pagmamakaawa ni Belle, at sa pagkakataong iyon isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Importante to, Rafa. Pakiusap. Ang imahe ni Belle na umiiyak ay dati niyang pinakamalaking kahinaan. Pero ngayon, wala na siyang maramdaman kundi isang mapait na kirot. Importante? Ulit niya, may bahid ng sarkasmo sa kanyang boses. Kasing importante ng isang baso ng instant noodles. Nasaktan si Belle sa kanyang sinabi na paatras ito na parang sinampal. Pero hindi ito umalis, huminga ito ng malalim. Tungkol ito sa amin ni Marco, sabi niya na lalong nagpatigas sa puso ni Rafa. Wala akong pakialam sa inyo ni Marco, sagot niya, at tumalikod na para pumasok sa gate. Buntis ako, Rafa. Ang mga salitang iyon ay humampas sa hangin at tumama sa likod ni Rafa na parang isang malaking bato. Napatigil siya. Ang kanyang kamay na akmang itutulak ang gate ay nanigas sa ere. Ang buong mundo niya ay biglang tumahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi niya mapangalanan. Isang halo ng gulat, galit at isang bagay na mas malalim. Isang bagay na mas masakit. Nakatayo si Belle, ang mga luha ay tuloy-tuloy nang umaagos sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagsisisi. Ang imaheng iyon ang huling nakita ni Rafa bago tuluyang gumuho ang pag-asang itinayo ni Clara sa kanyang puso kanina lang. Ang isang tasang kape ay napalitan ng isang tasang lason. Pagkatapos ng gabing iyon sa harap ng gate, hindi na muling nagpakita si Rafa. Ipinagtabuyan siya ni Belle, pero ang mga salitang sinabi niya, buntis ako, ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang tanong na walang sagot. Bumalik si Belle sa kondo ni Marco na may dalang bigat sa dibdib. May isang maliit na bahagi sa kanya na umasa. Umasa na sa kabila ng lahat, makikita niya sa mga mata ni Rafa ang kahit katiting na pag-aalala. Pero wala. Pader lang ang nakita niya at sa sandaling iyon, alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Ang landas na tinatahak niya ay may iisang direksyon na lang. Pasulong. Kasama si Marco. Handa ka na ba? Tanong sa kanya ni Marco kinabukasan. Nakatayo ito sa likod niya habang inaayusan siya ng isang makeup artist sa loob mismo ng kondo. Hindi ito isang tanong. Isa itong utos. Para saan to, Marco? Tanong ni Belle kahit alam na niya ang sagot. Hindi ba pwedeng tayo na lang ang makaalam? Tahimik? Lumuhod si Marco sa harap niya. Hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang mga mata nito ay puno ng isang pekeng pag-aalala na sa sobrang galing ay halos paniwalaan na ni Belle. Belle, mahal, sabi nito sa malambing na boses. Gusto ko rin ang tahimik na buhay kasama mo at ang magiging anak natin. Pero may mga taong makapangyarihan. May mga taong hindi tayo titigilan.
Kailangan nating protektahan ang ating pamilya. Kailangan malaman ng mundo ang katotohanan bago pa nila ito baluktutin. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Kailangan mong maging matapang para sa akin, para sa atin. Ang bawat salita ay perpektong kinalkula. Ang bawat kilos ay perpektong itinanghal. At si Belle, na desperado para sa seguridad at pagmamahal, ay naniwala. O pinili niyang maniwala. Tumango siya. Sige, gagawin ko. Ang press conference ay ginanap sa isang mamahaling hotel. Pagdating nila, sinalubong sila ng isang dagat ng mga kamera. Ang mga ilaw ay nakakasilaw. Ang mga tanong ay parang mga balang sunod-sunod na ipinapuputok. Mr. Imperial, totoo po ba ang mga bulong-bulungan? Miss Gonzales, ano po ang relasyon niyo sa kanya? Hawak ni Marco ang kamay ni Belle, iginagabay siya sa isang mahabang mesa na may napakaraming mikropono. Pakiramdam ni Belle ay isa siyang artista sa isang dula na hindi niya kabisado ang script. Nagsalita muna si Marco, kalmado at may kumpiyansa. Inimbitahan ko kayong lahat ngayong araw dahil may mahalaga kaming anunsyo ni Belle. We are happy to announce that we are expecting a child. Isang pagsabog ng mga flash ng kamera, mga bulungan, mga sigawan. Pagkatapos, ibinigay ni Marco ang mikropono kay Belle. Ito na, ang kanyang eksena. Huminga siya ng malalim, inalala ang mga linyang itinuro sa kanya ni Marco. Gusto lang po namin ng isang tahimik na buhay. Panimula niya, ang boses ay nanginginig, isang panginginig na hindi na niya kailangang pekein. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, isang kilos na itinuro sa kanya ni Marco para makakuha ng simpatya. Pero sa kasamaang palad, may mga taong hindi yata kami kayang bigyan ng kapayapaan. May mga taong patuloy na nanggugulo. Umiyak siya. Mga totoong luha na ngayon na nagmumula sa takot at pagkalito. Isang matapang na reporter ang nagtanong. Miss Gonzales, sino po ang tinutukoy ninyo? May kinalaman po ba ito sa dati ninyong karelasyon, ang bagong tagapagmana ng Ledesma Global Corporation, si Ginoong Rafael de Leon? Ang pangalan ni Rafa ay parang isang dagitab ng kuryente na gumapang sa buong silid. Lahat ay natahimik, naghihintay sa kanyang sagot. Tiningnan ni Belle si Marco. Tumango ito ng bahagya, isang sinyales na sundin ang plano. Yumuko si Belle, lalong humagulgol at sinabi ang mga salitang mas matindi pa kaysa sa isang direktang akusasyon. No comment po. At sa isang iglap, sumabog ang iskandalo. Sa loob ng kanyang study, ibinato ni Don Ricardo Ledesma ang isang basong kristal sa pader. Nabura ang kanyang dignidad at napalitan ng purong galit. Walang hiya, sigaw niya sa kawalan. Sa malaking TV screen sa kanyang harapan, ang umiiyak na mukha ni Belle at ang mga headline na nagsasabing Ledesma Heir Involved in Harassment Scandal, ang kahiyan, ang iskandalo. Ang lalaking pinulot niya mula sa putikan ay nagdala lamang ng mas maraming putik sa pangalan ng kanilang pamilya. Sa community center sa Tondo, nakatingin si Clara sa isang maliit at lumang telebisyon. Ang mga bata ay naglalaro sa kanyang likuran, pero ang kanyang atensyon ay nasa balita. Nakita niya ang mukha ni Rafa na ipinapakita sa screen. Isang litratong kuha, noong una itong iharap sa media, mukhang nalilito at takot. At pagkatapos, ang umiiyak na mukha ni Belle. Hindi galit ang naramdaman ni Clara, kundi isang malalim na kalungkutan.
Isang kirot sa kanyang puso para sa lalaking nagsabing sa kanya lang ulit ito nakahinga. Rafa, bulong niya sa sarili, puno ng pag-aalala. Sa loob ng kanyang kwarto sa mansyon, nakaupo si Rafa sa dilim. Pinatay niya ang telebisyon. Pinatay niya ang kanyang cellphone. Gusto niyang takasan ang lahat. Ang pangalan niya ay dinudungisan. Ang babaeng minahal niya ay sinisiraan siya sa buong mundo. Ang pamilyang hindi pa niya lubos na kilala ay galit sa kanya. Wala siyang kakampi. Nag-iisa siya. Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone na nakapatong sa mesa. Kahit naka-silent mode, ang liwanag ay tumagos sa kadiliman. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Walang salita, walang paliwanag. Isang attachment lang, isang PDF file. Dahil sa isang kakaibang kuryosidad na mas malakas kaysa sa kanyang kagustuhang magtago, kinuha niya ang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang file para i-download. At nang bumukas ito, ang nakita niya ay isang dokumentong medikal na magpapabago sa lahat ng bagay na inaakala niyang totoo. Ang screen ng cellphone ang tanging liwanag sa loob ng madilim na kwarto. Para itong isang portal sa isang bangungot na ayaw niyang pasukin. Pero ang file ay nandoon na-download na. Isang maliit na icon na nagtataglay ng isang katotohanang hindi pa niya alam. Sa wakas, pinindot niya ito. Isang medical document ang lumitaw. Puno ito ng mga terminolohiyang teknikal na hindi niya maintindihan. Mga numero, mga resulta ng laboratorio. Ang paghihinga niya ay huminto. Ang mga salita ay lumabo sa kanyang paningin. Hanggang sa isa lang ang luminaw. Isang salitang nakasulat sa ilalim ng final diagnosis sa tabi ng pangalan ni Marco Imperial. Hindi niya alam ang eksaktong ibig sabihin ng salitang iyon, pero ang paliwanag sa ibaba na nakasulat sa simpleng Ingles ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Resulting in a zero sperm count. Effectively sterile, baog. Ang cellphone ay halos madulas sa kanyang nanginginig na kamay. Si Marco, baog. Pero si Belle, pero si buntis? Kung hindi kay Marco, kanino? Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ngunit ang nabubuong imahe ay isang halimaw na hindi niya kayang harapin. Imposible, hindi pwede. Kasabay ng pagbagsak ng katotohanan sa kanyang isipan ay ang pagbagsak ng malakas na ulan sa labas. Ang mahinang ambon kanina ay isa na ngayong bagyo, hinahampas ang mga bintana ng mansyon na parang galit na kalikasan. Tok, tok, tok. Isang katok sa pinto ng kanyang kwarto. Mahina lang, pero sa gitna ng katahimikan at ng ugong ng ulan, ito'y parang isang putok ng baril. Hindi siya sumagot. Tok, 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 tok. Ang mga katok ay naging mas malakas, mas desperado. Sinundan ito ng boses ng isang katulong. Sir Rafa? Sir, may naghahanap po sa inyo sa labas. Ayaw pong umalis kahit basang-basa na sa ulan. Sino? Sino ang hahanap sa kanya sa ganitong oras, sa ganitong panahon? Bumangon siya, ang bawat galaw ay mabigat. Habang bumababa siya sa engrandeng hagdanan, ang bawat yabag niya ay umaalingaw-ngaw. Nakita niya ang mga katulong na nagbubulungan, nakatingin sa may pinto. Pinuksan niya ito.
Ang malakas na hangin at ulan ay agad na pumasok sa loob at doon, sa gitna ng bagyo, nakatayo si Belle, basang-basa mula ulo hanggang paa. Ang mamahaling bestida ay nakadikit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha. Ang make-up niya ay kumalat na, nag-iiwan ng mga itim na guhit sa kanyang mga pisngi. Nanginginig ang kanyang mga labi, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding emosyon. Rafa, sabi niya, ang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Sa likod ng gulat, isang malamig na galit ang gumapang sa puso ni Rafa. Pagkatapos ng lahat ng ginawa nito, may lakas pa ito ng loob na magpakita rito. Umalis ka, sabi niya. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Akma na niyang isasara ang pinto. Pakiusap, magpaliwanag ako. Sigaw niya, iniharang ang kanyang kamay sa pinto. Niloko niya ako, Rafa. Niloko niya tayong lahat. Problema mo na yan, sabi ni Rafa. Problema rin natin to. Umiiyak na, sabi ni Belle. Dahan-dahan itong lumuhod sa basang sahig, sa harap niya, sa harap ng mga nag-uusisang katulong. Ang kanyang dignidad ay tuluyan ng naglaho. Patawarin mo ako, Rafa. Humagulgol siya. Tama ka, isa akong tanga. Nagpasilaw ako sa pera, pero hindi ko alam na ganito siya kasama. Tinitigan lang siya ni Rafa. Ginamit niya lang ako, Rafa. Pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay may kasamang hikbi. Ang preskon, ang eskandalo, lahat yun, plano niya. Para sirain ka, para pabagsakin ang LGC. At ako ang ginawa niyang bala. At pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang tuluyang wawasak sa anumang natitira sa mundo ni Rafa. At ang bata, hindi niya matuloy. Tumingin siya sa mga mata ni Rafa. Ang mga mata nito ay puno ng pagsusumamo at katotohanan. Hindi kay Marco. Sa'yo ang batang to, Rafa. Sa'yo. Sa isang iglap, lahat ng hangin ay nawala mula sa mga baga ni Rafa. Ang medical report, ang pag-amin ni Belle, ang preskon. Lahat ay isang malaking, masalimuot na kasinungalingan na siya ang nasa gitna. Siya, ama ng anak ng babaeng dumurog sa kanyang puso, ama ng batang ginamit para sirain ang kanyang pangalan. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone na nasa bulsa. Kinuha niya ito. Sa screen isang pangalan ang umilaw. Clara Santos. Ang isang tasang kape. Ang pag-asa, ang liwanag. Paano niya sasagutin? Anong sasabihin niya? Hello, Clara? Pasensya na, hindi ako makakapagsalita ngayon. Kasi yung ex ko na nanloko sa akin ay kasalukuyang nakaluhod sa harap ko, basang-basa sa ulan, habang sinasabing magiging tatay na ako. Hindi niya kaya. Pinatay niya ang tawag. Sa pagpindot niya ng pulang buton, pakiramdam niya ay pinatay niya na rin ang tanging magandang bagay na nagsimulang umusbong sa bago niyang buhay. At na para bang hindi pa sapat, muling nagring ang telepono. Ibang numero. Ngunit kilala niya ang numero ng opisina ng kanyang lolo. Sinagot niya ito. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay hindi galit. Hindi ito sumisigaw. Ito ay malamig. Mas malamig pa kaysa sa ulan. Ang boses ni Don Ricardo. Sinira mo ang pangalan ng pamilya. Iyon lang. At pagkatapos, ang tunog ng pagbaba ng telepono. Click. Nakatayo si Rafa sa gitna ng pintuan. Ang ulan ay tumatama sa kanyang mukha. Sa isang kamay, hawak niya ang cellphone na naglalaman ng katotohanan at ng nawalang pag-asa. Sa kanyang paanan, ang babaeng ina ng kanyang magiging anak,
ay umiiyak ng walang tigil. At sa kanyang isipan, umuulit-ulit ang mga salita ng paghatol ng kanyang lolo. Lahat, lahat ay nawala. Ang pag-ibig, ang pag-asa, ang pamilya, ang pangalan. Naiwan siyang nakatayo roon, basang-basa ng ulan, lubog sa isang bagyong mas malakas pa kaysa sa hinahampas ng kalikasan. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung paano sasalubungin ang bukas. Walang tulog, hindi natulog si Rafael de Leon. Sa buong magdamag, nakaupo lang siya sa dilim ng kanyang kwarto, habang ang ulan sa labas ay unti-unting tumitila na para bang ang galit ng kalikasan ay naibuhos na. Ang isipan niya ay isang maelstrom ng mga imahe, ang umiiyak na mukha ni Belle sa gitna ng ulan, ang malamig na boses ng kanyang lolo, ang nag-aalalang mga mata ni Clara sa kanyang alaala, ang salitang sterile sa isang dokumento, at ang salitang sayo mula sa mga labi ni Belle. Sayo, isang anak. Sa gitna ng lahat ng ito, magkakaroon siya ng isang anak. Sa pagsikat ng araw, isang bagong liwanag ang pumasok sa bintana at kasabay nito, isang bagong liwanag din ang nabuo sa loob ni Rafa. Tapos na ang pagiging biktima. Tapos na ang pagiging isang piyesa sa laro ng ibang tao. Ang Rafa na galing sa tondo ay marunong lumaban para mabuhay. Ang Rafa na tagapagmana ng Ledesma ay kailangang matutong lumaban para sa higit pa. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang nakita niya ay hindi na ang binatang nalilito sa suot niyang suit. Ang nakita niya ay isang lalaking pagod, may bakas ng sakit sa mga mata, pero sa ilalim nito may isang bagong apoy, isang ama. Tumayo siya, mayroon ng bigat at layunin ang bawat galaw niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang nag-iisang tao na pwede niyang pagkatiwalaan sa mundong ito, si Attorney Mendoza. Attorney, sabi niya, ang boses ay kalmado at matatag. Kailangan ko ng tulong mo. Magpatawag ka ng isang emergency board meeting. Ngayon din. Ang boardroom ng Ledesma Global Corporation ay puno ng tensyon. Ang mga miyembro ng board ay nagbubulungan. Ang balita ng biglaang pagpapatawag ng tagapagmana ay mabilis na kumalat. Pumasok si Marco Imperial sa silid na parang isang hari. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Ito na ang araw ng kanyang tagumpay. Ang iskandalo ay nasa kasagsagan nito, ang stock prices ng LGC ay bumabagsak at ang batang galing sa tondo ay tiyak na nagtatago na sa isang sulok, umiiyak. Umupo siya sa kanyang pwesto sa tapat mismo ng bakanting upuan ni Don Ricardo. Ngumiti siya sa mga board members. "Good morning everyone," bati niya. "I believe we all know why we are here." Sakto namang bumukas ang pinto. Lahat ng mata ay napunta roon. Pumasok si Rafael de Leon. Hindi siya nagmamadali. Ang kanyang mga hakbang ay kalmado at may bigat. Ang suot niyang suit ay tila tamang-tama na sa kanya ngayon. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot o pagkalito. Nakatingin ito ng diretso kay Marco. Nagulat si Marco. Nagulat ang lahat. Ang inaasahan nilang basang sisiw ay isa palang agila na handang lumaban. Umupo si Rafa sa kanyang pwesto sa tabi ng upuan ng kanyang lolo. Sa tabi niya ay si Attorney Mendoza, may dalang isang makapal na folder. "Magsimula na tayo," sabi ni Rafa. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ngumiti ng mapanuya si Marco. "Walang paligoy-ligoy, gusto ko yan," sabi niya at tumayo. "Mga kagalang-galang na miyembro ng board, narito tayo ngayon dahil ang kinabukasan ng Ledesma Global Corporation ay nasa panganib.
dahil sa mga personal na eskandalo at kawalan ng karanasan ng ating pansamantalang tagapagmana. Isang matalim na tingin ang ibinigay niya kay Rafa. Ang tiwala ng publiko ay bumagsak. Kaya naman, I am formally moving for a vote of no confidence against Rafael de Leon and proposing an immediate takeover by Imperial Holdings to stabilize the company. Ilang miyembro ang tumango, sumasang-ayon. Ang iba ay nag-aalinlangan. Tumingin si Marco kay Rafa. Mayroon ka bang sasabihin para sa iyong sarili, bata? Hindi sumagot si Rafa. Sa halip, tumingin siya kay Attorney Mendoza. Attorney, pakibigay sa lahat ng miyembro ang kopya ng unang dokumento. Inabutan ng mga staff ang bawat isa ng papel. Ano to? Tanong ng isang board member. Yan po, sabi ni Rafa, ay ang listahan ng mga shell companies na pag-aari ni Ginoong Marco Imperial. Mga kumpanyang ginamit niya sa nakalipas na mga linggo para artipisyal na manipulahin ang stock market. Ibenta ng maramihan ang shares ng LGC para magpanik ang mga investor. At pagkatapos ay bilhin ito muli sa mas murang halaga sa ilalim ng ibang pangalan. Nanlaki ang mga mata ng mga nasa silid. Napatingin sila kay Marco na ngayon ay medyo nawala na ang ngiti. That's a baseless accusation, sigaw ni Marco. Talaga ba? Kalmadong tanong ni Rafa. Attorney, ang ikalawang dokumento. Muling nag-abot ng mga papel, mga bank records, mga wire transfers na nagdudugtong sa Imperial Holdings at sa mga shell companies. Nagsimulang mamawis ang noo ni Marco. Hindi pa ako tapos, sabi ni Rafa, at sa unang pagkakataon tumayo siya. Ang kanyang presensya ay buo at malakas. Ang tanong ay, bakit niya ito ginagawa? Dahil ba sa negosyo? Hindi. Personal ito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco. Ginamit mo ang isang babae, si Isabel Gonzalez. Inakit mo siya palayo sa akin para sirain ang aking loob. At nang malaman mong buntis siya, ginamit mo siya at ang batang nasa sinapupunan niya para gumawa ng isang pekeng eskandalo para sirain ang aking pangalan. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Kasinungalingan, sigaw ni Marco, tumayo na rin. Nabaliw ka na, anak ko ang batang yan. Hindi, mariing sabi ni Rafa. Hinampas niya ang lamesa ng isa pang dokumento, ang medical report. Dahil baog ka, Marco, at alam mo yan, ang katahimikan sa loob ng boardroom ay nakabibingi. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Marco. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nabasag. Isang tao na kayang gumamit ng isang buntis na babae at ng sarili niyang hindi pa naipapanganak na anak para lang sa negosyo. Sabi ni Rafa, ang boses ay puno ng kapangyarihan. Yan ba ang taong pagkakatiwalaan ninyo para pamunuan ang kumpanyang ito? Hayop ka, sigaw ni Marco. Ang kanyang pagiging sopistikado ay naglaho na. Sino ka para pagsabihan ako niyan? Isa ka lang basura mula sa tondo. Kahit kailan, hindi ka magiging isang Ledesma. Hindi natinag si Rafa. Tinitigan niya ang nagwawalang si Marco. Maaaring galing ako sa basura. Sagot niya, ang boses ay matatag at malinaw. Pero hindi ako kailanman naging basurang tao. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isipan ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang pinto sa gilid ng boardroom ang bumukas. Dahan-dahang lumabas si Don Ricardo Ledesma, nakatungkod, pero ang kanyang mga mata ay matalas at nakatutok sa eksena. Naglakad siya patungo sa kanyang upuan sa gitna ng lamesa. Lahat ay natahimik. Ang huling laban sa pagitan ni Rafa at Marco ay tapos na. Ngayon, ang hatol na lang ang hinihintay. Tumayo si Don Ricardo, hinawakan ang mikropono
at tiningnan ang bawat miyembro ng board. Tiningnan niya si Marco na puno ng galit at tiningnan niya ang kanyang apo, si Rafa, na may isang emosyong hindi pa nakikita ng sinuman dati. Huminga siya ng malalim, handa nang ibigay ang kanyang huling salita na magpapasya sa kapalaran ng lahat. Ang mga mata ni Don Ricardo Ledesma ay parang mga nagbabagang uling habang tinitingnan niya ang bawat muka sa loob ng boardroom. Nang mapako ang kanyang tingin kay Marco Imperial, ang apoy ay naging yelo. Sa loob ng maraming taon, panimula ng matanda, ang kanyang boses bagamat mahina ay pumuno sa bawat sulok ng silid. Hinayaan kong mamayani ang puot sa pagitan ng ating mga pamilya. Puot na naging sanhi ng pagkasira ng maraming bagay. Tumingin siya sa kanyang apo, si Rafa. At sa aking katandaan, nagkamali akong muli. Hinusgahan ko ang sarili kong dugo batay sa mga kasinungalingan at sa aking sariling pride. Inakala kong ang pagiging Ledesma ay nakukuha sa pangalan. Mali ako. Huminga siya ng malalim. Ang pagiging Ledesma, pagpapatuloy niya habang nakatingin ng diretso kay Rafa, ay nakikita sa gawa, sa paninindigan, sa pagharap sa laban ng may dignidad, mga bagay na ipinakita ng aking apo ngayong araw. Binaling niya ang kanyang tingin sa buong board, kaya't sa mga nagdududa pa, hayaan ninyong linawin ko. Buo ang aking tiwala at suporta kay Rafael de Leon, ang karapat-dapat na kahalili ko at ang kinabukasan ng Ledesma Global Corporation. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marco. At para sa iyo, Mr. Imperial, inaatasan ko ang ating legal team na simulan ang lahat ng kaukulang kaso laban sa iyo at sa iyong kumpanya. Market manipulation, corporate sabotage, defamation, lahat, tapos na ang laro mo. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Marco. Ang kanyang muka ay namutla. Ang kumpiyansa ay napalitan ng purong takot. Bago pa man siya makapagsalita, 2 security personnel ng LGC ang pumasok at magalang, ngunit mariing tumayo sa kanyang likuran. "It's over, Marco," sabi ni Rafa. Habang ineskortan si Marco palabas ng silid, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, nakatutok kay Rafa. "Hindi pa tayo tapos, De Leon. Hindi pa," sigaw niya bago tuluyang isara ang pinto. Pagkaalis ni Marco, ang tensyon sa silid ay napalitan ng respeto. Ang mga board members na dati nagdududa kay Rafa ay tumitingin na ngayon sa kanya ng may paghanga. Ang laban ay tapos na. Nanalo siya. Kinahapunan, sa isang tahimik na coffee shop na malayo sa gusot ng BGC, nakaupo si Rafa sa tapat ni Belle. Ito ang unang pagkakataon na nag-usap sila ng mahinahon pagkatapos ng lahat. Si Belle ay mukhang pagod, pero mayroon ng kapayapaan sa kanyang mga mata, wala na ang desperasyon. "Salamat, Rafa," sabi niya, habang hinahalo ang kanyang tsaa, "sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Ginawa ko yon para sa bata, Belle, para sa anak natin." Sagot ni Rafa, ang kanyang boses ay hindi galit, ngunit hindi rin mainit. Ito ay neutral. Para lumaki siya sa isang mundong hindi puno ng kasinungalingan. Tumango si Belle. "Alam ko. At habang buhay akong magpapasalamat doon, hindi ko hinihiling na patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko. Alam kong sobra-sobra ang mga kasalanan ko." Tinitigan siya ni Rafa. Nakikita niya ang babaeng minahal niya dati, pero nakikita niya rin ang lahat ng sakit na idinulot nito. "Pinapatawad na kita, Belle,"
sabi niya at naramdaman niya ang isang malaking bigat na nawala sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa'yo, kundi para sa sarili ko at para sa anak natin. Ayokong magtanim ng galit. Inilapag ni Rafa sa mesa ang isang sobre. Tulong ko yan para sa'yo at sa bata, para makapagsimula ka ulit, malayo dito, malayo sa lahat ng gulo. Tumingin si Belle sa sobre at pagkatapos ay kay Rafa. May luha sa kanyang mga mata pero hindi na ito luha ng pagsisisi kundi luha ng pasasalamat. Salamat Rafa. Salamat. Tumayo na si Rafa. Magiging mabuti akong ama sa kanya, Belle. Pangako yan, pero hanggang doon na lang tayo. Tumango si Belle. Alam ko at sapat na yon. Umalis si Rafa sa coffee shop. Iniwan ang kanyang nakaraan. Sa wakas, malaya na siya. Pinunasan ni Clara ang pawis sa kanyang noo habang tinutulungan ang mga bata na magdilig ng mga halaman sa maliit na hardin ng community center. Ang balita tungkol sa board meeting ay napanood niya sa TV. Ang tagumpay ni Rafa, ang pagbagsak ni Marco. Isang bahagi niya ay masaya para kay Rafa, pero may isang bahagi na nalulungkot. Alam niyang mas naging komplikado ang lahat. Ang pagitan nila na dati ang layo lang ng tondo sa BGC ay naging mas malawak pa. Mayroon ng bata, mayroon ng responsibilidad sa ibang babae. Napabuntong hininga siya. Marahil ang isang tasang kape nila ay iyon na ang una at huli. Bigla siyang tinawag ng isang bata. Teacher Clara, may naghahanap po sa inyo. Lumingon siya at ang puso niya ay biglang tumigil. Nakatayo sa may gate ng center si Rafa. Nakasimple lang itong polo shirt at pantalon, hindi na nakasuot ng suit. Ang kanyang mukha ay pagod, pero may isang ngiting hindi pa nakikita ni Clara dati. Isang ngiting payapa. Naglakad ito palapit sa kanya. Rafa, sabi ni Clara, hindi alam kung ano ang sasabihin. Clara, sabi ni Rafa, huminto sa harap niya. Alam kong sobrang komplikado ng lahat at maintindihan ko kung kamusta ka? Putol ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng tunay na pag-aalala. Ngumiti si Rafa. Okay na ako na ngayon. Mas okay. Huminga siya ng malalim. Clara, marami akong pagkakamali, marami akong pinagdaanan. Pero sa gitna ng lahat ng yon, isa lang ang malinaw sa akin. Noong araw na uminom tayo ng kape, yun ang unang beses na naramdaman kong totoo ulit ako. Dahil sa'yo. Hinawakan niya ang kamay ni Clara. May anak ako, Clara, at hindi ko siya iiwanan. Siya ang magiging prioridad ko, pero ang puso ko, gusto kong malaman mo na ang puso ko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari, may puwang ka dito. Napuno ng luha ang mga mata ni Clara, mga luha ng saya. Alam ko kung sino ka talaga, Rafa, sabi ni Clara. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Nakita ko yon mula pa noong una. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafa, isang ngiting puno ng pag-asa. Inilahad niya ang kanyang kamay. Pwede ba tayong magsimula ulit? Hindi sumagot si Clara. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Rafa at mahigpit itong hinawakan. Ang sagot ay nasa kanyang mga mata, mas malinaw pa kaysa sa anumang salita. Oo, 1 taon ang lumipas. Ang Ledesma Global Corporation ay hindi lang nakabangon. Ito ay umunlad sa ilalim ng pamumuno ni Rafael de Leon. Ngunit ang pag-unlad ay hindi lang nasusukat sa stock market o sa mga profit margins. Ang pagbabago ay mas malalim. Sa ilalim ni Rafa, ang LGC ay nagkaroon ng puso. Ang corporate social responsibility
na dati isang simpleng departamento lang ay naging sentro ng kumpanya. Nagtayo sila ng mas maraming community centers, nag-alok ng mga scholarship program para sa mga batang mula sa mahihirap na pamilya at nagbigay ng suporta sa mga maliliit na negosyo. Ang prinsipe ng Tondo na dating bansag na may halong pangungutya ay naging isang titulo ng paggalang at pagmamahal. Sa personal niyang buhay, natagpuan din ni Rafa ang kanyang balanse. Ang relasyon niya sa kanyang lolo, si Don Ricardo, ay nahilom. Ang dating malamig at formal na pakikitungo ay napalitan ng init at respeto. Madalas silang nagkakape sa umaga, hindi para pag-usapan ang negosyo, kundi para magkwentuhan tungkol sa buhay. Sa mga mata ng matanda, hindi na lang dugo niya ang nakikita nito kay Rafa, kundi ang isang mabuting tao. Isang maaraw na hapon ng Sabado, sa isang malawak at luntiang parke, maririnig ang tawanan ng isang bata. "Daddy, mas mataas!" sigaw ng isang maliit na batang lalaki na may malalaking, bilugang mga mata. Tinulak ni Rafa ang duyan at ang kanyang anak, si Leo, ay muling tumawa ng malakas. Ang bawat tawa ng bata ay musika sa kanyang pandinig. Tumayo siya roon, nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, isang ama na naglalaro kasama ang kanyang anak. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno, nakaupo si Belle. Tahimik siyang nanonood, may isang maliit ngunit totoong ngiti sa kanyang mga labi. Pagkatapos ng lahat, pinili niyang manirahan sa isang simpleng bayan sa probinsya, malayo sa gulo ng syudad. Maayos ang kanyang buhay, payapa, pero hindi niya pinalalampas ang pagkakataong makita ang paglaki ng kanyang anak. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Tumango si Rafa, tumango pabalik si Belle. Walang salita pero puno ng pag-unawa. Isang relasyong binuo hindi sa pag-ibig, kundi sa respeto at sa iisang hangarin, ang kapakanan ng kanilang anak. Maya-maya, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. "Mukhang napagod na ang alaga mo," sabi ni Clara. May dalang dalawang bote ng tubig. Ngumiti si Rafa. Hinawakan niya ang kamay ni Clara at pinisil ito. Sa loob ng isang taon, si Clara ang naging kanyang angkla, ang kanyang kakampi, ang kanyang liwanag. Kasama siya sa bawat board meeting at sa bawat pagbisita sa community center. Tinuruan siya ni Clara kung paano maging isang leader na may puso, at tinuruan naman niya si Clara kung paano mangarap ng mas malaki. Oras na para sa huling sorpresa, bulong ni Rafa kay Clara. Binuhat niya si Leo na ngayon ay inaantok na at ibinigay kay Belle. "Mauna na kami, Belle. Mag-ingat kayo." Magkahawak kamay na umalis sina Rafa at Clara. Nagpunta sila sa lugar kung saan nagsimula ang lahat para kay Rafa, sa Tondo. Pero ngayon, iba na ang Tondo na kanilang dinatnan. Sa gitna ng dating magulong komunidad, nakatayo ang isang bagong gusali. Makulay, malinis at puno ng buhay. Ang Ledesma Santos Community and Livelihood Center. Sa harap ng gusali, isang malaking banner ang nakasabit. Grand Opening and Announcement of the Tunay Man Petanan nas Tunay na Yaman Scholarship Program. Puno ang lugar ng mga tao, mga bata, mga magulang, mga matatanda. Lahat ay nakangiti, lahat ay may pag-asa sa kanilang mga mata. Sinalubong sila ng palakpakan. Tumayo sina Rafa at Clara sa isang maliit na entablado. Hinawakan ni Rafa ang mikropono. Tiningnan niya ang mga mukha sa kanyang harapan, mga mukhang pamilyar, mga mukhang nagpapaalala sa kanya kung saan siya nanggaling. "Magandang hapon po sa inyong lahat," panimula niya. "Marami po sa inyo ang nakakakilala sa akin. Ako po si Rafa. Dito po ako lumaki.
Dito po ako natutong mangarap. Tumingin siya kay Clara na nakangiti sa tabi niya at dito ko rin po naintindihan kung ano ang tunay na yaman. Ang tunay na yaman ay hindi po nasa bangko. Hindi po ito nakikita sa mga mamahaling damit o sa malalaking bahay. Ang tunay na yaman, sabi niya, habang iginagala ang kanyang tingin sa mga bata, ay ang pagkakataong matuto, ang pagkakataong umunlad, at ang pagkakataong makatulong sa kapwa. Kaya ngayon kasama si Clara, buong puso po naming inilulunsad ang Tunay na Yaman Scholarship Program para tulungan ang bawat batang taga rito na maabot ang kanilang mga pangarap. Baga ma'am, isang masigabong palakpakan ang pumuno sa hangin. Sa gitna ng lahat, hinawakan ni Rafa ang kamay ni Clara. Tumingin sila sa isa't isa, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-ibig at ng isang pinagsamang layunin. Wala na rito ang lalaking umiinom sa baso ng instant noodles. Wala na rin ang nalilitong tagapagmana. Ang nakatayo roon ay si Rafael de Leon, isang ama, isang lider, isang tao na natagpuan ang kanyang tunay na halaga hindi sa yaman na kanyang minana, kundi sa yamang kanyang ibinabahagi. At sa kanyang tabi, ang babaeng nagturo sa kanya kung paano ito gawin. Magkahawak kamay nilang pinanood ang paglubog ng araw sa ibabaw ng mga bubong ng tondo. Isang bagong simula, isang tunay na tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Rafa at Clara. Isang kwentong isinulat ng tadhana, sinubok ng panahon, at pinagtibay ng tunay na pag-ibig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, aking mga minamahal na tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Salamat sa pagsama ninyo sa paglalakbay ni Rafa mula sa sakit ng isang basag na baso ng isang instant noodles hanggang sa pagbangon niya tungo sa pagtuklas sa kanyang tunay na yaman. Ang pagsulat sa kwento niya ay isa ring paglalakbay para sa akin at bawat kabanata ay isang piraso ng aking pusong ibinahagi sa inyo. Naway ang kwentong ito ay mag-iwan sa atin ng isang mahalagang aral. Isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung anong mayroon siya, kundi sa kung sino siya sa kabila ng lahat. Ito ay isang paalala na mayroong pagpapatawad pagkatapos ng sakit, may paghilom pagkatapos ng sugat, at laging may pag-asang naghihintay pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang tumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot? Ibahagi ninyo sa akin ang inyong mga nararamdaman. Hinihintay ko ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan, manatili sanang puno ng pag-ibig at pag-asa ang inyong mga puso. Kilig bawat sandali.